Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Tayo nga po ay tumutunghay sa isang paksa sa ating serye ngayon patungkol sa pagbabalik ni Kristo. At sinabi natin na bago pa man yung tinatawag nating dakila or maluwalhating araw ng ating Panginoong Hesukristo ay merong mga pangyayari or kaganapan na kinakailangang matupad, ma-fulfill. At sa ating nakaraang pag-aaral, atin pong tinunghayan yung patungkol sa evangelization of the nations. Kinakailangan munang maipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung isa na tinatawag nating preceding events. At gusto ko lang ipanariwa na yung nations na binabanggit dyan ay mga grupo ng mga tao like Tagalog, Ilocano, at marami pang mga grupo ng mga tao sa buong mundo ay ipapangaral. Kailangan maipangaral ang ebanghelyo sa kanila at nakikita natin, uti-uti, sana ganito rin yung inyong pagtingin na ang ebanghelyo ay baga siguro hindi man ganon kahayag na nakikita natin, pero naniniwala tayo na uti-uti ito ay na sumusulong o na ipapangaral sa bawat mga grupo ng mga tao. Ngayon naman, yung ikalawa na tinatawag nating kinakailangan munang magaganap bago ang dakilang araw or maluwalhating araw ay ang pagbangon ng Antikristo, the rise of the Antichrist. At kaugnay dito, pansinin ninyo ang sinabi ni Kim Riddlebarger, perhaps no subject broached or raised by contemporary Bible prophecy teachers engenders more speculation and less sound biblical exegesis than does the subject of Antichrist. Siguro marahil may isip nyo, bakit kaya ganon? This is certainly due the mysterious, masyadong mahiwaga na kalikasan ng paksang ito, ng subject na ito mismo, as well as to the fact that no other aspect of Bible prophecy lends itself so nicely to speculation regarding the identification of a specific individual. So, yan ang mahalagang maintindihan natin. Individual siya who will become the very personification of evil and the arch enemy of Jesus Christ and His gospel. Kumbaga talagang, kaya siguro sa iba ay very interesting. So, halos nakakalikha sila, nakakaisip sila ng mga sari-saring mga interpretation or sino ba yung kumbaga tao na isang araw ay may babangon o Antikristo, pinaka-kaaway ng Panginoong Hesukristo at ng Ebanghelyo. Kaya talagang para sa kanila ay nagbibigay sa kanila ito ng excitement. So, let's look at the background of this so-called Antichrist. Sa Jewish expectation, so doon pa man ay talagang ang mga Hudyo ay meron ng expectation dito, a personage of consummate evil in the last time. We believe that we are in the last days, was part of the Jewish expectation. Kaya wag tayong magulat, doon pa man ay meron na silang ganyang inaasahan. According to New Dictionary of Theology, the concept of Antichrist, if not the word, or if not the scripture, was well known. Jewish apocalyptic had developed the expectation of a final human embodiment of evil, a political ruler who would set himself up as divine and lead the pagan nations in a final assault on God's people. This figure was modeled especially on Daniel's descriptions of Antiochus Epiphanes.
So kaya nandun talaga yung kanilang talagang inaasahan nila yan, who set up the so-called abomination of desolation in the temple based in Daniel chapter 8, 9 following, 23 to 25, etc. Also in Mark 13:14. So Jewish expectations sometimes also included the idea of a false prophet of the last days who would perform miracles and deceive the nations. So, yun yung tinatawag na Jewish expectation, pero meron tinatawag na Christian interpretation. Ano yan? It is often dictated by the approximation of character or by calculation of the number 666. Pamilyar tayo sa numerong yan. Lalo na sa grupo na naniniwala sa, ayoko na magbanggit ng grupong yon. Medyo ayaw natin maging offensive. But alam natin kahit sa Reform Circle ay very popular to. So the tendency was to debate about identification with a specific individual or institution. Kumbaga, sino ba talaga itong individual na to or ano ba itong institusyon na to? Patungkol sa tinatawag na Antikristo. So the individual approach is saddled with limited historical perspective like Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, and even Bill Gates. Sa panahon natin siguro, ako noon, narinig ko na si Bill Gates, bago pa man ako tuluyang kinilos at naging mananampalataya, lalo na yung bago mag-year 2000, ay yan yung maririnig yung pangalan patungkol sa siya yung Antikristo. The institutional approach limits the reach, so individual, pero pagdating sa institution, yung approach ay limits the reach of the Antichrist spirit throughout the church age. Pamilyar tayo na even yung ating confession ay ang naging pagtingin nila ay yung Papa na, yung Pope ang Antichrist. Which understandable kasi yan ay sa panahon nila talagang pag iisipin nila sino ba talaga itong Antichrist na to na mahahayag sa yung final culmination nito ay Papa na to. So ganyan, kaya nga 'di ba even Bill Gates ay sabi nilang parang siya na. Pero the individual and institution proposed may, in fact, be Antichrist, but not the only Antichrist. So let's go to the terminology. Antichrist, in Greek, Antichristos. In 1 John 2, 18 and 22, you have heard that the Antichrist is coming even now. Many antichrists have come, by which we know it is the last hour, who is a liar, but he who denies that Jesus is the Christ, he is Antichrist. 1 John 4:3, every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God, and this is of the Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. And last, 2 John 7, deceivers have gone out into the world who do not confess that Jesus Christ as coming in the flesh. Yun yung dominant noon, naturo, Docetism, Gnosticism. This is a deceiver and an Antichrist. So, dyan, sa mga passage, talating makakita natin that there is a present reality of the coming Antichrist in plural Antichrists. So, talaga namang masasabi mo na marami yan, hindi naman nag-iisa, bagaman may culmination nga yan. Oops. Sorry, napababa. The anti-Christian character and spirit is revealed in false teachings concerning Christ. So doon lamang sa tatlong
mga talatang yan, yan yung makikita natin dyan. So the Greek anti, siguro narinig natin yan, wala akong makita sa laptop ko na symbol ng, or medyo kulang-kulang, hindi kumpleto, kaya hindi ko nailagay yung salita na anti dyan, English rin ang nagamit. But the Greek anti means in the place of. In contrast sa Latin anti na against. So, hindi ganon. Kumbaga, yes, in a sense, laban kay Kristo, pero ang mas appropriate, as akma, pag sinabi nating yung anti na ibig sabihin dyan ay in the place of. Kumbaga, lumalagay siya sa kalalagayan ni Kristo. So, kumbaga, alis ka diyang Kristo, ako yung papalit sa iyo. So, ganon ang ibig sabihin ng Antichrist or Antichrist. So, the point is, the Antichrist method is not by denying Christ. Hindi lamang ganon, di ba? Yan yung karaniwan. Ay, tinatanggi niya kasi si Kristo, Antichrist yan. O hindi lamang yan, but a false teaching concerning Christ. So yun yung una, Antichrist. Isa pang terminology is the beast from the earth. At yan ay mas makikita natin niya sa Book of Revelation, particularly in chapter 13 verses 11 to 18. Pag sinabing beast from the earth, ano yung pwede nating masabi dyan? This beast has primary religious functions. Kumbaga parang nakakatakot din dahil imagine na mapatungkol sa relihiyon or nakapaloob or makikita mo kahit sa mga institusyon na tila may pagtawag sa Diyos or may paggamit ng pangalan ni Kristo. At yung makita natin dyan sa mga passages na yan ay yung false prophet. Ano ibig sabihin ng false prophet? Ay nagtuturo, nagsasalita ng hindi naman sinabi mula sa bibig ng Diyos o hindi sa salita ng Diyos mismo. At sa panahon ng mga iglesia panahon ni Juan, assumed to have been contending already with this beast. Di ba? Kung pag-uusapan ay false prophet, di ba? Meron ng mga false teachings like Nicolaitans, sa 7 churches na sinulatan ay talagang umiiral to. Makikita yun doon. The saints are, sa kabila nito, the saints are assured of victory over the beast. So this beast is an ongoing present in the history of the church. This is the reality from the first coming until the second coming. Mamaya makikita natin na kailangan nating maging maingat, maging mapagbantay bilang isang iglesia ng Panginoong Hesukristo, tunay na iglesia ni Hesukristo, at ano yung ating magiging pakikipagbaka, pakikipagdigma sa Antichrist, sa beast na ito na umiiral sa sanlibutan o sa mundong ito. And thirdly, is the man of lawlessness. There is mystery form of this lawlessness already present. Kaya kung misteryo, may pag-iral, parang hindi mo mapansin, hindi mo makita, ay talagang anong hinihingi sa atin doon. Bilang mga Kristiyano, bilang isang iglesia, ay yun nga, gaya sabi ko, mamaya makakita pa naman natin yan kung ano yung ating role. At yan ay counter to the mystery form of the kingdom. Diba? Nakita natin sa ating nakaraang pag-aaral na yung kingdom napaka-misteryoso din. Sa napaka-maliit na buto,
Isang ginamit natin ay mustard seed. Pinakamaliit sa kanilang panahon noon ay talagang mabilis siyang yumabong. Misteryoso yon. Pero meron ding counter yan. We need to be aware sa bagay na yan. Before the parousia, the human culmination of his lawlessness will be revealed. Kaya ito nga yung sinasabi natin na isang mangyayari na kaganapan bago yung pagdating ng Panginoong Hesukristo. Mahahayag siya. Ngayon, puntahan natin itong tinatawag na present in principle, itong mystery na to. Para mas magkaroon tayo ng idea, ano ba ito? Ito yung tinatawag na forces of false Christianity, like by persons, institutions, ideas, and teachings, at kung ano-ano pa. So, yung punto lang na gusto nating makita dyan, where falsehood about Christ is taught and penetrated, there the Antichrist principle exists. Kung pamilyar kayo sa Matthew 24, 23 and following, ay hinabi ng Panginoon dyan na o may magsabi sa inyo na doon si Kristo or na dyan, huwag kayong maniwala. So, maapansin nyo yung prinsipyo na umiiral doon, napaka-misteryoso. So, from yung outstanding manifestations na makikita natin ngayon, or dapat maging mapagbantay tayo, like the so-called Romanism, yung mga parang mga tradisyon na umiiral, particularly from the Roman Catholic Church, inclusivism, lahat na pwede. Nakakatakot sa iglesia yon kapag gano'n na ang umiral. Liberalism, na kung saan ay mas pamilyar tayo, wala na yung kasagraduhan na sinasabi ng salita ng Diyos, wala nang usapin ng holiness, sanctification. That's very dangerous sa loob ng iglesia na nangyayari. At marami pang parang mga laraho, very mysterious. So yung pastoral duty na gusto nating makita dyan is that our battle with the Antichrist is a commitment to doctrine and its faithful teaching to the church. So yan ang sinasabi ko na ating tungkulin bilang isang genuine church of Jesus Christ. So talagang hindi ito birong pakikibaka, mga kapatid. In 2 Corinthians 11:2-4, nakita natin dyan yung the true Christ in the genuine gospel versus another Jesus of a different gospel. So makita nyo, doon pa man talagang meron ng labanan, digmana si Pablo, kita natin, kasi may mga super apostles doon, pero ibang Jesus na, yung kanilang itinuturo or ibang ebanghelyo. In 2 Thessalonians 2, verses 11 and following, the lie of Satan in signs and wonders, kahit ngayon, mag-ingat tayo sa mga tanda o mga sinusulong ng marami, mga ngaralman, itong mga tanda, mas ganun ang gusto nila, nagpe-perform, pero idaya versus the truth of the gospel in proclamation. Yan ang atin lamang panlaban sa kabila ng mga kagilagilalas na mga nakikita o mga paglaban sa ebanghelyo. Alam mo, ay mga tunay, at ang tao ay mahihikayat kasi doon ako pupunta, doon ako makikinig, doon ako maniniwala kasi ako ay isang lumpo at ako'y gagaling doon. Bakit ako pupunta sa simbahan na yan? Anong mangyayari sa akin? Pero ito yung ating sagot, panlaban sa ganitong mga
paglaban kay Hesukristo at sa kanyang ebanghelyo, ang matapat na pag-ahayag o pagpoproklama ng ebanghelyo. Very serious. So, ito na nga yung human culmination, a final antichrist man. So, ano yung pagkakakilala niya? He is the leader of the final rebellion against all law. Kaya nga tinawag siyang man of lawlessness. Talagang ganito siya, lahat lalabanan niya ng batas ng Diyos, ng kautusan ng Diyos, ng salita ng Diyos. So, yan ang kanyang identity. So, ano yung kasangkapan niya, kung paano gagawin niya, yung culmination of the combined forces of all Christianity and religion. So, yan ang kanyang magiging mga kasangkapan. At nakita natin 2 Thessalonians 2, verses 5 to 12. He is actually will be he will himself be an object of worship. So siya ay sasambahin ng mga tao. Based sa 2 Thessalonians 2. So, talagang kung pag-uusapan lang ang popularity, imagine kung sasambahin na siya ng tao, ay talagang grabing labanan ito ng iglesia. He will use deceptive miracles and false teaching, gaya na nasabi ko. Very deceptive. Ay, talagang madadaya ka nga. Kaya ingat tayo, maraming ang nadadaya. Yun nga, yung even false teaching. So, pag-uusapan yung kanyang pagkawasak, mahalaga ding maintindihan natin that at the time of his revelation, the Lord will appear to destroy him completely. So, ito naman yung encouragement sa atin according to Anthony Hikima in his book, very, very, very good book, The Bible and the Future, though the appearance of the man of lawlessness will bring about unspeakable sufferings for the church. Parang kakaiba, talagang unspeakable daw. Kung iisip nyo, masasabi nyo na parang yung suffering mo ay unspeakable na sa panahon na ito, ay wala pa yan. Kumbaga, wala pa yung sinabi o wala pa yung sa kalingkingan. So, the people of God, sa kabilang the people of God have nothing to fear. What an encouragement, church. Since Christ will crush him, hence ito dapat, the predominant mood in the thinking of the church about the Antichrist must be one optimism rather than pessimism. So, wag naman tayong panghinaan ng loob sa bagay na to sa kabila ng unspeakable suffering na kakaharapin ng iglesia o ng mga iglesia. So, yung issue is that will not the Christians of the generation of the Antichrist know him? O di dapat know the time of the parousia. O dapat malaman mo. Ay hindi ganun. Ito yung sagot natin dyan. The answer is human ignorance of the time of Christ's coming includes the generation period of His coming. Kahit pa doon sa panahon na mahahayag itong man of lawlessness, yung culmination nito ay hindi malalaman pa rin. O walang makapagsasabi kung kailan yung araw na yon. Hindi yun mangyayari. At yun naman ang sinabi sa Matthew 24 verse 36. Kaya huwag tayong magtangka na alamin pa yung araw na yon. When Antichrist is revealed, Christians are expected to be aware. So, mapapansin nyo, dyan din sa 2 Thessalonians ay sinabi yon. Kaya nga daw, huwag kayong mabahala. Dahil bago pa man mangyari yon ay
ito nga ang mangyayari. So, yung awareness ay mahalaga. The time of the Antichrist revelation is also the time, ito na nga yung sinabi na rin natin kanina, that he will be destroyed by the appearing of Christ. Pero, ito yung bantayan natin. It does not suggest, again, that a period that allows for time calculation of the parousia. Sa kabila na mahahayag ang itong man of lawlessness, si Kristo ay mahahayag sa panahon na yon, ay hindi pa rin natin masasabi yung mismong araw na yon. So the pastoral point is the church must now take seriously the Antichrist battles already in existence. A battle of the truth of Christ versus falsehood about Christ. According to G.C. Berkover, in his book, The Return of Christ, in every transformation of the anti, the call to endurance remains the constant. All forms of futurism are excluded. The eyes must be focused on the true future, the coming of God. The constant reinterpretation necessitated by the ongoing course of history is not evidence of contradiction. In the tensions of our expectation of the end, we must keep an open ear to the sounds produced by history. Wherever the traces of opposition occur, the Antichrist can be found. Its form, pansinin nyo, differing from time to time, but the outlines of the figures are fundamentally the same. Kaya wag din tayong mabahala. Talagang may pandaraya, parang may iba't ibang mukha. Pero malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa bagay na ito, patungkol sa pagbangon ng Antikristo. So the challenge to us is beware more of those who use the name of Christ for their falsehood than of those who reject Christ. Hindi natin sinasabi, okay lang na i-reject si Christ. Hindi. Kaya nga sa mga panawagan sa pulpito, kada linggo, lumapit ka, manampalataya ka kay Hesukristo, wala kang tanging pag-asa, kailangan yon, dapat yon, pero dapat higit tayong maging mapagbantay doon sa ginagamit mismo ang pangalan ni Kristo para lang sa kanilang kabulaanan. Nakikita natin na kahit nga sa loob ng iglesia ay yun nga, yung may larawan ng relihiyon o ang tawag doon, parang may damit ng relihiyon. It happens to many churches. Kapalad lamang tayo na hindi dahil tayo Reformed Baptist Church, kundi dahil tayo ay binayayaan ng Panginoon na meron tayong matapat na pagtuturo sa iglesia. Hindi biro yun. For more than 40 years. Hindi dahil sa isang pastor or leader na ginamit ng Panginoon sa kabila ng maraming mga hamon sa iglesia, lalo na sa pagtindig sa ebanghelyo. At ngayon ay patuloy na binibiyayaan ng Panginoon na manindigan sa ebanghelyo ni Kristo. At ito yung ating commitment bilang isang iglesia. So, yan nagtatapos ang ating munting presentation for this second preceding event, the rise of the Antichrist. Any question, mga kapatid? Any thought? Yes po, Ate Jane.
Thank you for the lesson, Pastor Ike. Na-refresh ako from the many lessons that we've heard in the past about the Antichrist. So, ang main na point nito is yung deception. Looks like Christ, but it's not Christ. So, yung two questions ko. First, how does it appear in churches when it appears like Christ, when it's actually not Christ? It's in the teaching, it's in the preaching. It's the first question. And then the second one, you mentioned about the opposition to Christ. Appears, itong opposition, the traces of opposition occur. The Antichrist can be found. Its form differing from time to time. I'm thinking about we in the academe. There are many false teachings, opposition to the authority of Christ. For instance, postmodernism, I'm teaching it. It opposes because it does not recognize the authority of Christ, but it's not religious in its intent. Yeah. Could we consider it to be anti-Christ or antichrist if it's not religious and in its intent, like postmodern, where authority is flattened? There's no ultimate truth. There's no absolute truth, like the word of God or the claim of Christ as Savior. So, yung bang Antichrist, it doesn't have to be oriented towards religious beliefs. This is my second question. The first one, paano ito lumalabas sa mga pagtuturo sa iglesia, yung deception? Thank you. Thank you po, Ate Jean. Gaya na banggit ko kanina, siguro laman naman ng presentation, talagang marami siyang form. For example, yun nga, kahit sa mga pangangaral, kahit sa mga mismong mangangaral ng iglesia, ay pwede nating makita yon, yung ganong mukha or form, dahil yun nga, kumbaga ginagamit nila yung may Kristo, merong damit ng relihiyon, ay isang yan ng pandaraya. So, hindi mo para basta agad mapapansin, makikita, and it happens, di ba? Kung mapapansin nyo nga, nabanggit ko na kanina, ay magpakita lamang yan ng mga kagilagalas na bagay. Or kahit nga siguro, parang great preacher. So, yun yung isang pwede nating masabi na yung kasi nga false teaching yung antichrist umiiral ay even yung mark from the beast, yung beast from the earth ay predominantly ay makikita sa mga bulang pagtuturo, false teachings. So, talagang kailangan nating magbantay. Ngayon, binanggit ko na rin kanina, yung institution, kumbaga, pwede person or institution, pwedeng yung mga bagay na yan ay makikita mo ng Antikristo, makikita mo ng paglaban kay Kristo, paglaban sa Ebanghelyo. Pero hindi, kaya nga plural sinabi natin yung Antichrist ay manifestation niyan ay Antichrist. Marami siyang kumbaga plural nga siya. So maraming pwede nating pagkakitaan o masabi na pwedeng may larawan, mukha ng Antikristo sa mga bagay na yon. So kaya nga napakahalaga ng ano ba talaga yung turo na pinangahawakan natin, kasi 'di ba sinabi nga yun yung pwede nating panlaban lang sa kanila. Ito yung turo na meron tayo at panghawakan natin yung panindigan natin yon, at ang salita ng Diyos ay hayag sa atin, to every believer, the church. Kaya nga may mga regular na pagtuturo, hindi yung once a month lang tayo or twice a month or magpapaliban tayo, okay na yung 3 linggo. Hindi, kaya nga napakahalaga noon, lalo na sa mga pagaya namin, ng mga tagapagturo at mga ngaral ng salita ng Diyos.
yung katapatan doon. So sana Ate Jim, medyo na-cover yung inyo pong question. So clarification at G, again, welcome back. you. Pastor, can you in more detail what a parousia or parousia mean, or how would you describe it? And the 666, I was in my second year before, and then we had been doing a lot of Bible study. At pero may nalamang na binabanggit yung 666. Is it a number of your car that you have to avoid or something like that? Or yung ano ba ibig sabihin nun for the sake of the students? Thank you po. Parang yung una, nalimutan ko kaagad, Ate G. Parousia. Parousia means second coming. So the coming of Christ. So yon yung parousia. Ngayon yung 666, actually it's part ng lesson. Pero for the sake of time nga, hindi ko na rin masyadong pinagyan ng pansin. Mark ng bisto sa Revelation. At yun nga, maging sa nagamit ito na bago ka makabili, lalo nung year 2000, kinakailangan mo munang magpatatak bago ka makabili, kahit ng kung ano ba man, pangailangan. So, ganun ang naging bunga nito, yung takot na naidulot nito. Pero, hindi ganyan. Kumbaga, hindi yan yung malinaw na tinuturo ng salita ng Diyos, lalo sa Book of Revelation. Ang ibig lang nang sabihin ng 666 is short of 7. So, di ba yung 7? So, short of 7, shortage of completion. So, kaya kumbaga yung Antichrist talagang short na short siya doon sa 7 sa completion, ano. Kumbaga pinapakita doon na wala siyang yun nga, siya ay Antichrist. Siya ay hindi naniniwala kay Kristo. Siya nga ay lumalagay sa posisyon ni Kristo. Ang madaling salita, short na short siya sa salvation. Wala siyang kaligtasan. So, yun yung simpleng pwede nating masabi patungkol sa 666. The number 666 is not the starting point of calculation, kaya na ginagawa ng iba, but the result of any calculation that can be made of the beast. It will always come out 666. So, medyo mahirap. Pero yun yung simpleng pwede nating masabi patungkol sa 666. Short of 7, shortage of completion. GMA alumnus, please. Any additional? Yung mga sariwa pa dyan, mga Pastor Ike. Just to simplify it, actually, Pastor Ferdy answered it correctly, di ba? As we all know, the number 7 is always associated with God. So pag sinabing 7, completed yon, and perfect. And remember, when the Antichrist, Pastor Ferdy has already explained it, the anti in Greek means in substitute of. So meaning when the Antichrist, which is who is in effect right now, they are trying to put gospel which is not the real gospel. And they will not meet Christ head-on. Dahan-dahan yan, parang subtle yung kanyang attack. Di ba yung Ephesians 6, in the Christian armor, that's what the Apostle Paul said. So subtle yung attack ni Satan, ng Antichrist. And then, but no matter how subtle or how much effort he tries to exert, that 666, as what Pastor Ferdy said, will not meet that completion.
So hindi niya talaga maabot yun. That means he is the false one. So ganun lang kalinaw how to interpret the 666. Many mystical meaning have been associated with that. I go with you, Ate G. Nung high school din ako, yan ang sinasabi sa amin. Sabi ko, lalagyan kami dito, hindi na kami makakabili ng mga groceries, blah, blah, blah. So those were the things that were spurned during that time. But now that we are clear with the 666 and the Antichrist, we should not fear because we have God, we have Christ in the gospel. Yun lang ang simpleng sinasabi dito. Ano? Okay. So yun. So thank you very much, Ike. Ang ganda ng maraming may graduates. Meron pa kayo dadagdag doon? Mga alumni dito? Satisfied na? Okay na raw. Baka daw magkamali pa. Go ahead po, Ate G. Yung follow-up lang dun sa parousia. Yeah. So you made mention that it's a second coming of Christ. So in the past couple of months, we had dami tayong something to fear of, the war, etc. And rumors of wars and then actual wars actually with Iran and the United States at saka magkasama ang maraming bali-balita that Christ is really coming soon. But then he's not. So can you make more in detail yang parousia or the second coming? Thank you po, Ate Gina. Kung ang sasabihin natin ay dahil sa mga kaganapan sa mundo na nakikita natin, ay sabihin natin ay ito na. This is the day, kumbaga parang ganon. Ito na yung pinakahihintay. Hindi ganun niya ang presentation ng salita ng Diyos gaya ng ating simpleng pag-aaral nga, may preceding events. Yun nga, evangelization of the nations, at ngayon yung rise of the Antichrist. So kaya even Paul ay nandun yung kanyang paalala, huwag kayong parang mabagabag. Kasi may ganito pang mangyayari. So yung awareness na doon. So kaya lang nga, ganun. Even many churches or believers, ganun yung nagiging pagtingin. Ako naniniwala, base sa Matthew 24, ito ay bahagi ng tayo nga ay talagang bahagi nung nalalapit o sasabi natin na pagbalik ng Panginoong Hesukristo. Kaya tayo ay tinatawag na nasa last days at bahagi nung last days na yon ng mga sufferings. Hindi tayo naniniwala doon sa nangyayari pa ng mga Great Tribulation. We are actually in Great Tribulation. We are in the last days. Yung iba naghihintay pa. Kaya nga yung paniniwala ng ibang grupo, ng ating mga kapatid din, in church, dadagitin, raptured. So naman yon. Tapos, magkakaroon ng Great Tribulation at ibig sabihin, hindi mararanasan. May rapture muna. May daraan ng pagdurusa ang mundo. Ay hindi ganon ang ating paniniwala sapagkat tayo nga ay naduna sa ganung mga kapighatian. At masasabi ko nga, part yon ng doon sa last days, yung mga nakikita natin mga pangyayari, giyera, ano pang mga kasamaan na pwede nating makita sa mundo, ay ito naman, yun nga yung sinasabi na talagang mararanasan natin. At kahit ng iglesia. Hindi pa ito yung ultimo, kaya na nabanggit ko, base sa sinabi sa 2 Thessalonians, unspeakable. Kumbaga, yun nga yung culmination na nga nung Antichrist. Talagang matindi.
sabi natin, hindi pa matindi to. Ang ating, kaya mahalaga yung ganong kamalayan bilang mga mananampalataya o Kristiyano sa bagay na to, ano po. Kaya walang dapat ngamba, panghinaan ng loob ang mga Kristiyano. Kahit nga raw unspeakable sufferings. So, thank you po, Ate G. Yes, Brother Romel. Sharing lang po, Pastor. Pastor, the truth nowadays is marami po talaga ang Antichrist. Isa po sa nagtuturo ng katotohanan tungkol kay Kristo. Kagaya rin po yan ng malapad na daan. Mas marami ang dumadaan po doon. Ito yung mga Antichrist na or mga taong makasalanan. No. At meron din pong dumadaan sa makitid na daan. Yung mga makitid na daan, ito yung matutuwid or mga may assurance ng salvation. No? Ito rin yung nagtuturo ng tamang doktrina patungkol kay Kristo. Sa ating panahon ngayon, hindi naman pagalingan ng doktrina ang labanan ngayon. Kundi maraming Antichrist, mas siguro ang solution sa mga Antichrist ay talagang ipag-pray natin sila, nabigyan sila ng tamang pangunawa, tamang puso na tanggapin yung katotohanan ng gospel, katotohanan patungkol kay Kristo na siya lang yung talagang tanging daan ng kaligtasan. No? At hindi tayo dapat na makipagdebate dahil alam natin yung tamang doktrina. Kundi talagang ituwid natin sila ng merong diplomasya at merong pagmamahal at habag sa ating puso. Kasi kapag naroon yun, talagang sa pagkilos ng Diyos, possible rin na matanggap nila yung tamang doktrina na ating pong pinapangaral. Yun lang po at salamat. Okay po. Thank you, Brother Romel. Yung challenge po kanina ay beware of those who use the name of Christ for their falsehood than of those who reject Christ. So, mas bantay nga tayo doon sa gumagamit. Hindi lang yung basta parang tinatanggi si Kristo, no? Ay imagine, mangangaral. Siguro kung iisipin mo, bakit ako magpo-focus doon? Magpo-focus ako doon sa talagang parang very adamant. Siguro naka-encounter na kayo ng isang tao na, ako'y naniniwala sa Diyos, alam bang ako'y lagi nagbabasa ng Bible, ako'y nananalangin. Ako, personally, naka-encounter ng ganyan, kung di man isa, dalawa. Very proud. Pero, hindi mo makita sa kanya yung kanyang sinasabi. Mas nakakatakot yung kaysa dun sa, ikaw, Bible ka ng Bible, o pastor ka. So, hindi ko sinasabing okay lang yon, kundi yung panalangin sa kanila. Tama rin naman, Brother Raymond, na talaga ipanalangin natin yung sino man ma-enlighten. Kaya nga ang sagot natin ay yung truth of the gospel sa mga bulaang propeta na to o guro. Kahit anong sabihin niya, pero meron tayong katotohanan ng salita ng Diyos. Yun yung dapat ay spirit natin at yung ating tungkulin bilang isang matapat na iglesia. Any question? Yes po, Ate Jean.
Thank you, Pastor Ferdy. Nag-reflect lang ako who could be, but we should not. Yung final Antichrist man, the human culmination. I was thinking, could it be Satan himself who will be taking the form of a man? Kasi lahat ng ginagawa ni Christ, he would want to follow or to imitate. Diba sabi sa, even at the beginning, is the serpent in Eden. Siya yung nag-deceive kay Eve. And then in John 8:44, he was identified as the great deceiver or father of lies. And an angel, he disguised himself as angel of light in 2 Corinthians 11:14. I'm thinking if Christ incarnated to save man, would it be possible that the final human Antichrist that is man, or the human culmination, also be Satan himself taking the form of a man? Yung parang mag-incarnate din siya. He would try to copy the design of the Lord for salvation. Deception. Kung hindi talaga ma-identify, it's not Bill Gates, not anyone, a human. Could it be an incarnated man, incarnated angel, and Satan himself? Kasi hindi identify, nobody can tell who that Antichrist is. Maybe in the final day, now is, as we know already, and not yet. So could it be part of the not yet na I see Satan, hindi pa natin alam, not yet. No. But this is a wild imagination. Maybe a wild interpretation. Napaisip lang talaga ako na it couldn't be man, an ordinary man, because how can you believe in just man? It's someone, it's a human being who has a strong power, as we have read in the Revelation. So could it be Satan himself? Thank you. Yeah, agree na it's a wild parang imagination or hindi si Satan mismo ang tinutukoy dito, siya ay pwedeng isang ordinaryong individual or sino man siya. Siya ay magiging object of worship. 2 Thessalonians 2 verse 3 and following, let no one deceive you in any way, for that day will not come unless the rebellion comes first and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction, who opposes and exalts himself against every so-called God or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, proclaiming himself to be God, etc. and etc. Yun nga, kaya nga Antichrist means, anti means in the place of or substitute sa Panginoong Hesus Kristo. Ganun niya ilalagay ang kanyang sarili, ganun niya papakilala siya yung Kristo at magiging object of worship. So, I don't think, Ate Jean, this is Satan himself. Brother Raymond, another alumnus. Doon sa Revelations 19, yung Antichrist and the false prophet were previously sent there before Satan. So, doon sa lake of fire. So, meaning, iba talaga yung Yes. Antichrist saka yung false prophet Yeah. with Satan. Sa Revelations 20 kasi si Satan na tinroll into the lake of fire. Is actually already bound. Although, yun nga, may persa, mayroong mga galamay. Di ba? When Christ died and rose again the third day, meaning ay na
pagtagumpayan niya ang kaaway. Kaya si Satan ay already defeated, already bound, but may umiiral. Kaya nga deceiver, great deceiver. May mga pandaraya siya, may mga galamay pa rin siya. That's why na-experience natin yan. Kaya nga yung, imagine, deceiver, anyone can be deceived, could be deceived. Kaya talagang grabe yung ating tungkulin, grabing pakikipagdigma ng mananampalataya at ng iglesia as a whole. Thank you, Brother Raymond. Last 2 points. Although 10 minutes pa, go ahead, Brother Raymond. Idagdag ko lang, dun sa postmodernism kasi, di ba yun yung pinopromote ni Oprah Winfrey, na your truth, my truth, anybody's truth. So medyo delikado kasi yun. In fact, it can be seen as it exhibits antichrist, yung character ng mga antichrist. Kasi the scriptures are supposed to be the absolute truth. So if you will create your own truth because you feel like it or meron kang kung ano man basis, it violates mismo yung yun yung nakikita ko dun sa postmodernism na nangyayari ngayon. Yeah, yung sinasabi nga natin, may binanggit ako 3, no? Napoleon, Adolf Hitler, Bill Gates. At pwede pa tayong, ingat lang tayo, no? Ingat lang tayo doon sa pag-mention ng name. Pero I understand na yun nga, may mga tangkap, kasi kung yung wala ng absolute truth, kung sabihin mo, ito yung katotohanan, welcome lahat yan, at walang pwedeng magsabi na yan lang yung katotohanan, kaya mali kayo, mga Christian or mga taga GBC. Parang sinasabi nyo, kayo lang yung katotohanan, sinasabi nyo lang yung katotohanan. I don't agree with you. Pero, ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito lang yung ating sinasabi, pinapangaral. And it's a, baga masasabi nating great or parang isang panagot lang sa kanila, katotohanan na mayroon tayo mula sa salita ng Diyos. So, kung mapapansin nyo, inilalagay sa isip natin yung tungkulin na mayroon tayo, magbantay sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga yung compromise, di ba? Kanina may binanggit ako, Romanism, inclusivism, liberalism. Hindi natin may tatanggi na nangyayari sa iglesia. And that's very dangerous. Yung maging loose tayo. Okay, mukhang last point, Tita Emma. Ito actual experience nung Saturday lang. Yesterday. So I attended a family church among them. Okay. And they were talking about stewardship, so talking about parang they want to link up St. Teresa about stewardship environment. So sabi nila, there's going to be this seminar. If you're interested, I can give you the link. So the one talking was Dr. William Padulina. So respected dyan, di ba? So sabi ko, I'll ask for the link. Pero pag titingnan mo yon, it's like ecumenism, di ba? Although isa lang yung goal nyo, which is stewardship of the environment, pero you will have to link up with St. Therese, with a liberal theology church like UCCP, and also tayo. So siguro ang tanong ko, as Reformed Baptist, how do you discern kung yung mga collaborations na ganon will kind of compromise your parang view mo about this tamang eschatology na dapat yung deception, you should avoid it. And siguro as a Christian, ano ba talaga yung pinaka-standard mo? If we're saying, no, we don't want to isolate ourselves. We also want to reach out to our friends who are Roman Catholics. We also want to collaborate with them. And then
parang ihuhook mo lang sila until they would ask for the truth and then you can share to them the gospel. Ano ba, paano ba talaga yung dapat strategy natin as people who know the truth, but at the same time, you also would like to reach out, to build bridges na hindi ka nadadala nila, kundi ikaw yung nakakadala sa kanila. So siguro that's really very practical kasi I really encountered that parang nung May 1. So I was with the Church Among the Palms group, family day nila. As a former church of my parents, para lang, kasi sinamahan ko rin lang yung niece ko. It's not, pero it's more of just getting to know what happened. And they were so welcoming. Yeah. They said, we missed you. Yeah. It's a very good thought po. Na dapat ay ma-remind nga din tayo. Hindi natin tinuturo dito yung parang i-isolate natin yung ating sarili sa sinuman. Actually, tinutukoy nyo church. So maraming mga kailangang mga itama na turo sa kanila, at kung mayroon tayong opportunity to share, yung meron tayo, even yung Reformed teachings, yung doctrines of grace, why not? Di ba? Kaya nga, kung sasabihin mo, gusto ko maka-influence, lalayo mo ang sarili mo, that's not the right spirit. At hindi nga tayo nagko-condemn nga kahit anong grupo yon. Kahit ito yung view nila sa eschatology, in speaking sa Pentecostal or millennium. So, hindi gano'n At yon, pero siyempre, gaya na sinabi niyo na rin, without compromising the truth. At talagang, yun nga, again, that's the challenge. Kung parang sa halip na ikaw yung maka-influence, there's something with your, kumbaga, yung teaching or pinanghahawakan na mayroon ka, tapos parang nadala ka pa or mali yan, no? Ito. So, try to be an influence sa kanila, anumang kaparaanan. Okay, so kung wala nang okay, postmodern. Just to clarify, kasi I mentioned I teach it, but that's in the context of research approach. So, hindi ito teaching na tama yon. It's one of the approaches that research takes. Thank you. So, postmodernism ay walang absolute truth. Lahat ay, kumbaga sa kanila ay katotohanan, but we have standard, the truth of the Word of God. Thank you po, Ate. Pray, mga kapatid. Dakila naming Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan sa amin bilang isang iglesia na mayroon kaming salita nyo na pwede namin tunghayan, pag-aralan. Salamat na sa kabila ng aming mga makikitid at mga makukupad na kaisipan, ngunit biniyayaan nyo kami na hindi iwanan sa kadiliman. Salamat, meron kami liwanag ng salita ng Diyos na aming pinanghahawakan at pinaninindigan. Nawa, Panginoon, sa kabila ng mga hamon nito, mga pandaraya na nakita namin kabi-kabila, tulungan nyo kami na maging matatag, matapang sa pagtindig sa katotohanan na mayroon kami sa aming Panginoong Hesukristo at sa Ebanghelyo na aming pinanghahawakan at pinapahayag. Nawa, Panginoon, tulungan nyo kami na maging mabuting kasangkapan nyo sa munting iglesia na naninindigan sa katotohanan ng iyong salita. At nawa nga ay sa aming napag-aralan na bago pa man ang iyong pagparito ay may mga pangyayari kaganapan na kailangang matupad bago ang dakilang araw na yon.
Kaya kami ay tulungan nyo na maging mapagbantay at lalo kaming maging positibo. Dahil sa oras na mahayag, ang man of lawlessness ay doon ka mahahayag, Panginoon. Grabing kalakaasan at katiyakan ito para sa amin na iyong mga anak na humaharap sa mga sari-saring pakikibaka sa mundong ito, lalo na ang pandaraya ng Antikristo. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Tunay na pinupuri ka namin. Salamat sa pagpapala niyo sa umagang ito sa aming pagsamba sa iyo, at nawa ay biyayaan niyo pa rin kami ng kalakasan at kami makabalik mamaya para sa aming patuloy na pagsamba sa iyo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat mga kapatid.